Kuya Will, pagdating po sa pananalapi ng MCGI, ano po ang masasabi po ninyo? Organized ba? Well-organized ba? Gaano po natin masasabi na kung hindi organized, ano po masasabi niyo ukol dito? Kung organisado ang paghawak ng pananalapi sa MCGI, dapat hindi na sila nangungupahan ng mga lokal, ng mga coordinating centers. Dapat meron na silang naipatayong mga bahay-sambahan. Kami nga, maliit lang ang aming grupo. Meron kaming sariling lupa na nabili. Meron kaming sariling bahay-sambahan na ipatayo. Kasi depende yan sa leader, sa namumuno, nangangasiwa, humahawak ng pananalapi. Bakit kami nagawa namin? Naipakita ko na yung titulo ng lupa, nakapangalan sa samahan. Bakit hindi kayang gawin yan sa MCGI? Kasi nga, iba yung puso nila. Hindi kagaya talaga ng puso para sa paglilingkod sa kapwa, sa kapatiran. Yan ang aking sagot dyan. Kung noon po ay malimit tuligsain ni Ginoong Eliseo Soriano yung mga kapilya ng Iglesia ni Cristo, na tila baga ay wala noon ang MCGI o dating daan. Pero sa panahon po ni Daniel Rason ay patuloy po sila nagpapatayo ng mga kapilya po kung tawagin po nila. Alam mo, ang alam ko pinapatayo ni KDR negosyo Negosyo, wala namang bahay-sambahan. Oo, yung kay D-Rock sa Bataan, negosyo yon. Yung kapihan yan, negosyo yon. Basta sa negosyo, nagpapatayo sila. Pero para sa bahay pagsamba, kapilya, wala ako nababalita ang Kuya nagpapatayo Will, sila. maliban po sa negosyo, ano pa yung alam niyong pinatatayo ni Eli Soriano? Maliban po sa negosyo, ano pa po yung alam niyo na pinatatayo ni Soriano? Yung nasa Brazil, yung Area 52 nightclub, yon. Nabalitaan ko yun, nagpatayo ng nightclub sa Yung Brazil. kay Ulysses po, yung pinapatayo niya kay Ulysses. Totoo po ba yun? Yung mga ari-arian sa Brazil, sinalo ni Ulysses yung mga mansion doon. Yung yung mga mga ari, farm. yung mga ari ni Ulysses. Yung tungkol doon sa sew and panty na yon, kaya ako sinabi yon, hindi dahil na may personal ako. Ang point ko diyan, may tinuturo si Soriano na doktrina na nilalabag niya. 22.5 ng Deuteronomio, ang babae huwag mananamit ng nauukol sa lalaki, ni ang lalaki magsusuot ng pananamit ng babae. Sapagat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito, karubal-dumal sa Panginoon. Yun ang point ko. Si Brad nagbabawal na pagka ikilalaki, wag mo isuot yung pambabae, tapos siya naman ginagawa niya yung isuot yung pambabae. Yun ang punto ko doon. Hindi pa may personal yun. Okay. Brother Will, ang tungkol po kasi sa Iglesia ni Cristo, marami na pong naganap na pre-debate conference pero wala naman pong natuloy na debate at meron pa pong ang kapatid na Sandoval ay meron pa pong pirmado ng aming namamahala. Bakit po kaya? Ano po pananaw nyo rito? Bakit hindi po natuloy po yung debate? Na sana po inaabangan din po namin. Yun nga yung sinasabi ko na napansin ko. Pagdating sa ibang pastor, kahit sino na lang inilalabanan ni Soriano. Pero pagdating sa Iglesia ni Cristo, masyadong maselan. Kailangan si Ka Eduardo Manalo ang dapat na lumaban. Pero pagka ibang iglesia naman, pwede naman kahit sinong pastor lang. Yun lang naman, kapatid. Isa pa po, nasasaktan po kasi ako bilang kaanib sa Iglesia ni Cristo kapag binibitawang salita sa kongregasyon ni Eliseo Soriano na ang Iglesia ni Cristo ay mamamatay tao at iba po ang ugali at hindi Kristiyano. Kuya Will, kasi ako po ay kumbaga maganda po yung pagpapalaki sa akin ng pamilya at kung ang Iglesia ni Kristong ito ay talagang pumapatay, may mamamatay tao. Ang tanong ko po, ganun ba talaga ini-inject ni Soriano sa kongregasyon ng pagtuturo tungkol sa sinasabi sa Iglesia ni Cristo? Kasi ganito, kailangan kasing gawin ni Soriano yun para mapansin nung panahon na yon. Kasi talaga naman nagpapansin siya sa INC. So ngayon,
Dahil meron nang naging kaso ang ibang mga miyembro, yung hinatulan sa korte na may mga dahil doon sa basketball nag-away. Yun naman sinuko yung mga miyembro ng INC, hinatulan sa korte. Di ba yun ang talagang nangyari? May record sa korte. Ngayon, ang ginawa ni Soriano, yung pagkakasala ng ilang miyembro, kinarganan niya sa buong iglesia, sa buong samahan. Na yun ay hindi makatarungan, yun ay unfair. Bakit? Kamakailan lang may namalakol ng ulo dun sa Apalit, Pampanga. Doon sa pasalamatan mismo, pinalakol ang ulo habang nananalangin sa pagsamba. Sabi nila, yun ikang, pangyayari na yun, isolated case yun. Yun lang miyembro ang may ginawang mali, hindi naman ang buong MCGI. Yun ang sinasabi ko na, double standard ang MCGI. Pagka INC ang babanatan, yung mga nagkasalang miyembro, lalahatin na yung INC. Pero noong may miyembro sila na may pinalako lang ulo doon sa pasalamatan, sinasabi nila, hindi naman yung namalakol ng ulo, kinakatawan na ang buong MCGI. Double standard. At Okay. saka ito, Brad Willie, teka lang. At saka follow up ko daw, Brad Willie. Sabi daw ng mga district servant, yung namalakol daw yun, may sakit daw yun sa pag-iisip. Kayo po ba ay naniniwala doon sa statement ng manggagawa o hindi po? Alibay ang tawag doon. Alibay, palus. Para po hindi po ako maging bias sa inyo, Brother Will, naka-live po kayo sa The Revealers at the same time po ay nasa YouTube din po tayo na may 152 followers, 1,000 po. Ang itatanong ko lamang po, kaya nyo ba sinasabi ito dahil kayo ay naninira lang sa kasalukuyang MCGI o bakit po ninyo sinasabi ang mga ito para lang po sa paglilinaw po sa mga nakikinig? Alam mo kapatid, yung isang bagay na sira, hindi na kailangang sirain pa. Kaya hindi ako pwedeng sabihang naninira. Kasi pagka sira na, hindi mo na kailangan siraan pa. Tama. Nang ang Soriano po ay kinontent ng Iglesia ni Cristo doon sa kontradiksyon, kayo po ba ay naniniwala na wala pong naging kontradiksyon na itinuturo or naituro si Soriano sa kanyang mga content? Kaya ako umalis sa MCGI, ako mismo napatunayan ko sa lungatan ng turo ni Soriano. Kontra-kontra, kaya ako umalis. Kuya Will, pagdating po sa pananalapi ng MCGI, ano po ang masasabi po ninyo? Organized ba? Well-organized ba? Gaano po natin masasabi na kung hindi organized, ano po masasabi niyo ukol dito? Kung organisado ang paghawak ng pananalapi sa MCGI, dapat hindi na sila nangungupahan ng mga lokal, ng mga coordinating centers. Dapat meron na silang naipatay yung mga bahay-sambahan. Kami nga, maliit lang ang aming grupo. Meron kaming sariling lupa na nabili. Meron kaming sariling bahay-sambahan na ipatayo. Kasi depende yan sa leader, sa namumuno, nangangasiwa, humahawak ng pananalapi. Bakit kami nagawa namin? Naipakita ko na yung titulo ng lupa nakapangalan sa samahan. Ba't hindi kayang gawin yan sa MCGI? Kasi nga, iba yung puso nila. Hindi kagaya talaga ng puso para sa paglilingkod sa kapwa, sa kapatiran. Yan ang aking sagot dyan. Kung noon po ay malimit tuligsain ni Ginoong Eliseo Soriano yung mga kapilya ng Iglesia ni Cristo, na tila baga ay wala noon ang MCGI o dating daan. Pero sa panahon po ni Daniel Rason ay patuloy po sila nagpapatayo ng mga kapilya po kung tawagin po nila. Alam mo, ang alam ko pinapatayo ni KDR negosyo Negosyo, wala namang bahay-sambahan. Yung KD-Rock doon sa Bataan, negosyo yon. Yung kapihan yan, negosyo yon. Basta sa negosyo, nagpapatayo sila. Pero
para sa bahay pagsamba, kapilya, wala akong nababalitaang Kuya nagpapatayo. Will, maliban po sa negosyo, ano pa yung alam niyong pinatatayo ni Eli Soriano? Ah? Maliban po sa negosyo, ano pa po yung alam niyo na pinatatayo ni Soriano? Yung nasa Brazil, yung Area 52 nightclub, yon. Nabalitaan ko yun, nagpatayo ng nightclub sa Yung kay Brazil. Ulysses po, yung pinapatayo niya kay Ulysses. Totoo po ba yun? Yung mga ari-arian sa Brazil sinalo ni Ulysses yung mga mansion doon. Yung yung mga mga ari, farm. yung mga ari ni Ulysses. Tawa na lang kapatid, tawa na lang ako Opo. dyan. Ha? Amen Ako po, po may nakuha tanong niyo po. din, Brad Will. Yung yung mga umikot nag-circulate na mga comics no, totoo ba yung nasa istorya no, yung nasa comics na yun? Alam nyo, kapag ka may usok, may apoy. Yun ang kasabihan ng matatanda. Pag may usok, may apoy. Matindi nung nasa comics na yun. Oo. Yun lang ang sagot ko doon, kapatid. Thank you, thank you. Yung issue na yan tungkol sa kung ano ba si Brother Eli, ano ba yung kanyang kasarian, ano ba yung sinasabi. Matagal ng kwento yan. Noon pa sa Haligit Suhay, yan ang sinasabi tungkol kay Brad Eli. Di ba? Kumbaga, ano na yan, hindi ngayon lang pinag-uusapan yan. Noong araw pa, kahit di pa tayo mga tao, di pa tayo ipinapanganak. Yun na ang pagkakilala ng marami tungkol kay Brad Eli. Siya namumuno ngayon, ano bang masasabi nyo, Brad Willie? Kasi nagkaroon ng matinding denomination ng mga MCGI, pagkakabahabahagi ba? Nagkaroon ng kung kani-kanino ng MCGI na nagtayuan. Dahil ano ba tingin nyo, may kakayahan ba talagang mamuno si Daniel Rason? Wala talagang alam sa Biblia eh. Ang kasalukuyang namumuno sa MCGI, si KDR, hindi siya mangangaral, siya mangangarir. Ha? Mga Hindi siya careers. mangangarir. Kasi nagko-concert, iba, artista, painter, photographer. Nung panahon ng pandemya, barbero pa. Pinapakitang siya nagugupit ng miyembro. Yun, cook. Yun jack of all trade, master of none. Pagdating sa pangangaral sa Biblia, dun kinapos. Oo. Kaya nga hindi nga siya hindi siya nagpo-programa sa radyo, telebisyon, hindi siya nangangaral. Kasi hindi naman siya mangangaral. Yun ang ating sagot diyan. Kapatid, babati lang ako sa kaibigan ko, kapatid. Kawili, magandang gabi. Teka lang, no, Kaya Kahernan. wala kapatid, tatanungin, babati lang ako, bro. Kawili, nalala mo ko, Kahernan. Kawili. Natatandaan kita kapatid. Yung boses mo rin, familiar sa akin. Natatandaan ko. Tayo nakapagpaliwanagan na doon sa bahay doon sa Makati. Nalala mo, kasama ko pa si Chiki, Auntie Pablo. Ay, natandaan ko yun. Natatandaan ko. Ang tawag mo sa akin debater sa Luneta. Nalala mo? Nila Joseph, nalala mo? Oo. Yung laging pumupunta sa mga Bible exposition mo at nagtatanong. Nalala mo yun, kapatid na Will? Oo, natatandaan na kita kapatid. Oo. Maraming salamat naman. Welcome ka dito sa aming TikTok. Talagang na-enjoy kami na nandito ka na at kailangan ka namin dito. Sige, salamat Kahernan, no. Ayan. Brad Willie, ito ay tanong ko lamang. Ano po ang maipapayo ninyo dito sa dito sa TikTok na mga MCGI na sila mismo ay nag-aaway sa doktrina o turo ni Eliseo Soriano nang sinasabi ng isang grupo daw ay namatay daw sa espiritu daw si Kristo at ang isa naman ay hindi. Ano po ang maipapayo ninyo dito, kapatid na Willie? Minsan di ko rin sila, kumbaga, inuunawa ko na lang din yung mga naturuan ni Brad Eli na yan kasi iba-iba rin kasi ang ni Brad Eli sa pagtuturo depende sa mood niya, depende sa kumbaga pagka maganda gising, ayun, maayos ang pagtuturo pero susunod na araw, iba naman sabihin. Kaya hindi tayo
nagugulat kung yung mga tinuruan ni Brad Eli nagkakaiba-iba ng kanilang mga pagkakaintindi kasi gano'n naman talaga ang naging pagtuturo ni Brad Eli. Kaya nga nung yan ay mapatunayan ko na nagkakasalungatan nga mga turo pa iba-iba, doon ako bumitaw sa kanya ng 2009. Meron kasing mga issue dito, Brad Willie, na mga grupo ng MCGI magkakaaway. May nangyari kasi na yung isang grupo, ang pinatutunayan nilang tamang aral, yung aral ni Soriano na pang Bible Expo. Meron naman isa na ang pinatutunayan yung mga pang iglesia na exclusive lang sa loob, 'di ba, yung sa inyo na makaalam ng hiwaga. Ang nangyayari kasi, Brad Willie, hindi nila alam kung ano ang dapat na mai-apply. Halimbawa, sa Expo, si Kristo yung berbo na nagkatawang tao, tama? Pagdating naman sa pang-iglesia, 30 years old, doon lang sumapi si Kristo kay Jesus. Magkaiba si Jesus at si Kristo. Hindi na nila alam kung paano i-apply. Alin ang i-apply? Anong masasabi mo doon, Brad Willie? Kaya nga si KDR hindi na sumubok lumabas sa radyo telebisyon kasi ganun din ang alam ni KDR kung ano-anong mga nadinig niya, nagkabuhol-buhol na sa isip niya, walang stand lumalabas. Yun ang nangyari na ginulo mismo ni Soriano ang pag-iisip ng mga manggagawa pati mga miyembro. Kaya nagkaganyan sila dahil mismo si Eli magulo magturo. Magulo. Pero noon ba, Brad Willie, tinitindigan. sorry. Noon ba hindi na nagkaroon ng parang eleksyon para kung sino papalit kay Soriano, walang ganon? Meron silang sinabi na eleksyon, mara nga daw may papalit. Kaso lang hindi lang naman dito sa Pilipinas para sa mga posisyon sa pamahalaan merong mga maniobra. Meron naman pagmamaniobra din nangyari diyan sa sinasabing eleksyon na yan sa iglesia na para pag nawala si Soriano merong papalit para daw maiwasan yung kaguluhan, para daw maipagpatuloy yung kanyang mga gawain. Wala rin namang nangyari. Meron nga silang pinakilalang kapalit Hindi naman ipinagpatuloy yung dapat ipagpatuloy. Kaya Ang alam namin kayo Kayo ang pinakakanang kamay talaga sa radyo telebisyon, ako yung napakinggan ng mga tao na pagka wala si Soriano, ako yung sumasalo doon sa trabaho. Pero pagdating sa loob ng samahan, meron namang pinupush, meron namang pangalan na pinababango, pinatutunog, pinaiingay dahil nga kamag-anakan incorporated. Kuya Will, kasi tanong ko lang. pumuputok noon, kayo ang kayo talaga ang baga sa pinakamagaling sa mga kasamahan doon Yun ang sinasabi nila. Ganito yan noong magkaroon ng parody na ang dating doon, si Brother Pete, meron siyang tagabasa doon na Brother Willie, di ba? Oo. Doon talaga, nung panahon na yun mas nakilala po ako nung panahon na yon. Naramdaman noong mga leader na may mga miyembro na nagkakaroon ng simpatya sa akin. Kaya ayun, nung makita nila na ako yung parang magiging tinik, magiging hadlang sa kanilang negosyong iglesia, ayun na, noong ako ay sumasalungot na, tumututol na ako sa mga maling tinuturo, yun, ginawa na ako ng kwento, mga kasinungalingan para ako'y mapasama sa kapatiran. Politika yan, politika. Brother Willie, magandang gabi po. Sana po nasa mabuting kalagayan po kayo. Magandang gabi po, Brother Willie. Brother Willie, magtatanong lang po. Patungkol po sa sitwasyon po ninyo dahil kayo po ay galing sa inner circle ng ADD noon at kayo'y tagabasa talaga ni Mr. Eli Soriano. Nung inyo pong ibinyag na ang mga kamalian ni Eli Soriano, hindi po ba kayo nagkaroon ng death threat mula sa kanilang kasamahan?
Meron po. Yung mga binibitawan nilang salita na noong ako po ay umalis na, sinasabi nila, pagka ika nasa lubong niya si Willie Santiago, baka naman pwede niyong pakikalabit man lang, ganon. Yung dati na pinupunan ng nila Soriano, yung sa INC nung araw na sasalubungin daw ni Amurao, ganon. Pati sa akin, ginawa rin po yun nung panahon na yun. Pagka nakita nyo na nasa lubong nyo si Willie Santiago, pwede bang pakikumusta nyo rin, pakitapik nyo lang sa balikat. Mga ganon salita na mayroong kahulugan sa likod, kapatid. Pero Kawili, may tanong lang ako no Kawili. Ano ba talaga yung position, ikaw talaga ka nakasama ni Ka Eddie? Ano ba ang posisyon talaga ni Ka Eddie? Alam natin pabago-bago siya, no? Kasi katulad nung malaking kapigatian, alam natin yung kapatid na Willie na nagbago talaga siya doon di ba Ka Willie? Kasi ang kanyang posisyon noon, malaking kapigatian mo na sa kadarating si Kristo. Di ba yun ang stand dati, kapatid na Willie? Tama? Yes. Kaya nga, dahil may malaking kapigatian noon na tinuturo siya, pinagbawal niya mag-asawa ang mga manggagawa. Tapos sabi niya nga, mag-ipon-ipon na tayo dahil hindi natatagal ng 10 taon di ba? Sabi gano'n niya. Meron siyang word na gano'n Ngayon, ang question ko lang, Willie, we agree na babago-bago talaga siya. Pero ang question ko, ano ba talaga yung position niya? Yung namatay ba talaga si Kristo sa espiritu o namatay lang yung laman? Ako ang paniniwala ko, no? Siguro alam mo naman yun, Kawili, panahon pa lang tayo nila. Naalala mo ba sila Karenor? Naalala mo yun, kapatid? Sila Renor pa noon, sila matandang, yung tagabasa niya pa, hindi pa ikaw tagabasa noon magkakasama na tayo. Si Manzanilla, si Manzanilla. Ang naririnig ko talaga ang aral niya namatay lang sa laman, yung unang Pedro 3:18. Ano bang taano doon, kapatid na Willie? Ikaw, mas alam mo yun. Ano ba, ikaw, ano yung position mo doon? Namatay ba talaga sa laman o namatay sa espiritu? Salamat ka, Willie. Yung namatay sa espiritu, ano ba yung punto na gusto mong liwanagin doon sa namatay sa espiritu? Kasi ganito kasi stand nila sige po. Sige kapatid, yung ano yung stand na Hindi kasi ganito, nakakadebate ko sila rito gabi-gabi, kapatid na Willie. Ang stand nila, kapatid, namatay daw si Kristo talaga sa espiritu. Ang kahulugan nila, yung buhay ni Kristo namatay. So hindi sila naniniwala. At saka meron kasi silang pinaghiwalay ngayon, kapatid na Willie, na turo nitong mga nag-uusbungang mga debatista kuno. Nung ipanganak si Kristo, di nasa tiyan, lumabas kay Maria, naging doon sa namatay na katotoy bibo na dating daan din, ang stand niya naman, naging Diyos lang si Kristo, parang yung tao tsaka yung pagka-Diyos ni Kristo, nagsanib nung ilabas, nung naging baby na. Ito namang mga tauhan nila, Elipin, itong mga sila fighter, ang stand naman nila, after 30 years pa lang, doon pa lang sumama yung espiritu ng pagka-Diyos doon sa laman ni Kristo. Yan ho ba Willie, sa yung experience bilang pinakamatagal sa dating daan, kapatid na Willie? Kasi sa dating daan kasi si Jesus Christ, pinapakilala ni Brad Eli bilang Diyos na nagkatawan tao. No? Hanggang doon lang kasi ang ni Brad Eli diyan, Diyos na nagkatawan tao. Ngayon, para maipakita kung ano ba yung binabanggit na tao, no? Hanggang doon lang sa katawan si Brother Eli, yung katawang laman. Yun ang tao na tinuturo ni Brother Eli. Kaya doon lang walang paliwanag ng maliwanag. Ang alam ko kasi tinutulan yan Di ba tinutulan mo yan? Walang maliwanag na stand doon, kapatid na Willie. Oo, hanggang doon lang si Brad Eli na siya na nagkatawang tao. Si Brad Willie, wala na siya nung ipaksayan. Ang alam ko, tinutulan mo na yan Doon sabi nila, tinututulan mo nga daw yung pagkamatay sa espiritu. Yan ang sinasabi ang alam ko na natatandaan ko tinutulan niya, Wayne. Correct me if I'm wrong, Brother Willie, no? Kasi
ano to mga alis, ano rin itong mga taong to, mga alis naging kaibigan ko rin to eh. Alam ko ang isa sa mga tinutulan mo yung Juan 20:28 kapatid eh, na mas dakila si Eli kaysa kay Tomas. Tama po ba ako no kapatid ano? Hindi, ganito yon. Ang tinutulang ko, yung sinabi ni Daniel Kristo, na ni Daniel, sorry. Sige, ulitin mo yan. mas mapalad ang nakakita at sumampalataya kay Brother Eli kaysa yun. mga sumampalataya. Ang Panginoong Jesus. Excuse lang po kapatid na Willie. Mga bro, kung magtatanong kayo, wag nyo patapusin niyo muna sumagot si Brad Willie. Hindi yung hindi pa siya tapos sumagot nagtatanong nag-aagad kayo. Wag ganun. Sige, Bro Willie, tuloy lang po sa pagsagot. Maraming salamat. Oo, dapat siguro parang nasa kongreso tayo. You address the chair first. Kung sino man po yung host ng ating Pagpaumanhinan mo na yung nangyayari ngayon na na-excite kasi ang mga tao ngayon dahil sa wala ngang maasahan kay Daniel Rason, Brad Willie. Ako, Your Honor, may katanungan po ko, Your Honor. Ayan po, si Kuya Lakay po ay karamihan po sa nakikinig dito sa atin ay mga nasa panig ng Iglesia ni Cristo. Kaya po kayo ang natatanong ngayon. Walang maasahan kasi kay Kuya eh.